Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Okay po, so magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalo pang umaga sa atin. So ang ating pag-uusapan po ay napakasimple lang po dahil ito po ay tungkol na naman sa banal na Biblia kung saan ay ito po ay nagiging salamin natin sa pang-araw-araw na ating buhay. Kaya gusto ko muna na tignan natin kung ano yung ating title sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Projector please. Para magkaroon tayo ng gabay. Ang title natin po ay, ayan po, Pinagmulan ng ating buhay. Amen. At ang ating teksto po ay ating makikita po yan sa 1:5. Our text ay sa John 1:5, 39 hanggang 40. At ito po ang sinasabi. Ang hirap po magtagalog. Sa totoo lang, ito po ay special request kasi. Kaya pagbigyan natin, ang Diyos naman po ay mabuti para sa atin. Amen. So sabi dito sa ating teksto, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit, ayaw naman ninyong lumapit sa akin. Kayo'y magkaroon ng buhay. Amen. Tayo po'y manalangin na manaming Diyos na buhay. Maraming salamat po sa umagang ito na muli, Panginoon, kami po ay inakay mo sa iyong banal na tahanan upang makinig. Alam namin sa umagang ito, Lord God, marami kang gagawin sa buhay namin. Dahil muli ipinapaalala mo, Panginoon, kung paano po dapat kami ay lumapit, kung paano namin saliksikin ang iyong salita upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ng buhay kung saan ikaw ang pinagmulan nito, O Lord. Kaya ngayong umaga, Panginoon, basbasan mo ang bawat isa. Basbasan mo ako, Panginoon, gamitin mo bilang daluyan, Panginoon, ng iyong salita. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So isang mapagpalang umaga po sa ating umaga. Pero bago po ang lahat, gusto kong tandaan natin na yung ating teksto ay sinabi doon, saliksikin natin. Pero ang tanong ko sa ating lahat, sino ba tayo? Ano ba tayo? Bakit kailangan ipaalala muli sa atin ng Panginoon na kailangan natin saliksikin ang salita? At naniniwala naman ako ngayong umaga na wala na pong mga Parseyo, mga Saduseyo dito dahil tayo po ay mga Kristiyano.
Amen. Mga anak na tayo ng Diyos. Kaya ngayong umaga, tignan natin kung bakit kailangan. Sagutin natin kung sino ka ba, sino ako. Dahil lahat tayo ay hiram natin ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Amen? Hiram natin ang ating buhay. Kaya sa tema ng ating pag-uusapan, sino ba tayo? Bakit kailangan natin saliksikin at kailangan natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon? Sapagkat hiram natin ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya gusto ko munang pagbulay-bulayan natin ito, yung tema natin, na hiram sa Diyos ang ating buhay, na pinagmula ng ating buhay. At gusto kong sabayan natin ang ating pag-awit sa simpleng awitin na ito. Namnamin natin ang bawat talata ng ating aawitin. At gusto ko munang bigyan ito ng diin sa atin para makita natin sino ba tayo sa harapan ng Diyos. Bakit tayo tinatawag ngayong umaga? Upang saliksikin, upang ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya. Hindi na po tayo mga Pariseo at mga Saduceo. Kristiyano na po tayo. Kakambal na po natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kaya tinatawagan ko po na makatulong sa harapan ng isang nagbabalik at muling lumalapit sa Panginoon na si Teacher Tina para awitan po tayo. Tayo pong lahat ay umawit ng hiram sa Diyos. Alam ko, kabisado po natin to. So palakpakan po natin si Teacher Tina para alayan po tayo ng isang awitin na hiram sa Diyos ang ating buhay. Ayan po. So, kung alam po natin, kailangan namnamin po natin, damahin po natin ang bawat liriko ng ating aawitin. Dahil napakahalaga ngayong umaga, na hindi tayo lalayo sa ating talata. Ang Biblia ang magiging sanligan natin. Kaya ito na po ang ating awitin. Pakinggan po natin at namnamin natin ang bawat pahina. Kung po pwede, tumayo po tayo.
Palakpakan naman natin ang buhay ng ating dalawang singer sa pag-awit nila ng ating napakahalagang awitin. Ayan po. So ngayong umaga, sabi ko nga kanina, kailangan tignan natin bakit napakahalaga po na ating saliksikin ang banal na kasulatan. Dahil ito ang mensahe ng ating Panginoon. Kamakailan lang, balitang-balita po sa United States na ang kanilang kongreso ay naglabas ng batas na pinagbabawal na po ang pagbabasa ng Biblia sa lahat ng kanilang mamamayan. Napaka samang balita, di po ba? At bilang misyonaryo, meron na rin po kasi akong mahigit 50 bansa na alam na pinagbabawaran na rin po ang pagbabasa ng Biblia. Dahil bilang isang misyonaryo, nang daladala ko ay salita ng Diyos, napakahirap po na pumasok sa mga bansang ito upang ikaw ay magbahagi ng salita. Ito pang mga bayan na ito ay napakakaunlad ang mga mamayan, mayaman sa lahat ng resources. Sila yung mga aral. Pero ang tanong ko dito, ano ang pinagkaiba nila sa mga Pariseo, mga Saduceo o mga Hudyo noong unang panahon? Na ayaw nilang kilalanin ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya ngayong umaga, napakahalaga po ng mensaheng ito ay nakatuon sa ating mga Kristiyano na kumikilala sa ating Panginoon. Tayong mga anak ng Diyos na binigyan ng pagkakataon upang maging salamin natin ang salita ng Diyos. Dahil alam natin ang salamin, habang ikaw ay nasa harap ng salamin, kitang-kita mo kung anong mukha meron ka. Ganon din po ang banal na kasulatan. Habang ikaw ay nagbabasa at sinasaliksik ang banal na kasulatan, nakikita mo na si Jesus ang nasa harapan mo. Kailangan bigyan lang natin ng buhay. Ng salita ng Diyos ay buhay. Gaya ng iyong pagharap sa salamin, na kapag nawala ang mukha mo sa harap ng salamin, hindi mo na alam kung anong mukha meron ka. Ganon din ang Panginoong Yesus na nasa Biblia. Ang Biblia, itinuturo tayo ngayon na si Jesus ang nasa Biblia, hindi kung ano man ang nakasulat dito. Dahil lahat ng nakasulat dito, mula Genesis hanggang Revelation, ay salita ng Diyos. Nung una pa man, alam na natin na ang Diyos ay narito na sa Biblia. Kaya gawin nating salamin ang Biblia. Huwag nating kalikdaan, saliksikin, pag-aralan, makipag-usap sa ating Panginoon. At tuwing kayo'y mga may problema, alam ko na napakaganda po ng ating mga testimony. Ngunit tandaan natin, kapag lumabas tayo ng ating iglesia o ng ating simbahan, dapat tandaan ninyo na ang salamin lamang ng iyong makikita para masagot ang iyong mga pasanin ay ang Biblia. Dahil ang Biblia ang magtuturo na sa atin kung sino tayo at nasaan tayo at sino ang ating Panginoon, Hesukristo. Unang punto natin, tignan natin. Ang banal na kasulatan ang nag-akay sa atin kay Jesus na nagbigay ng ating buhay. Kaya yan po ang ating tema kanina, hiram sa Diyos ang ating buhay. Siya ang nagbigay ng ating buhay. Kaya saliksikin natin kung ano ang mga kasulat dito. At ang unang puntos natin dito ay ang lumang tipan. Kaya mula pa noon, ang lumang tipan ang nagdala sa atin kay Jesus.
ang nagturo sa ating kay Jesus. Unang puntos po. Ang lumang tipan o Old Testament ang naging gabay natin patungo kay Jesus. Ang sabi sa Galatians 3:24, kaya't ang kasulatan ay naging taga-disiplina natin hanggang dumating si Kristo upang tayo may tuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan natin na Old Testament is the law. Ang lumang tipan po ay ang kinalikdan ng Diyos na maging batas sa pamamagitan ni Moses. Sa pamamagitan ng unang mga propeta natin, ang taga-disiplina. Kaya ang sabi diyan, kailangan matuto tayong sumunod sa batas. Kaya ang tawag sa atin, Kristiyano ako, hindi ako Pariseo o Saduceo. Ang mga Pariseo, mga Saduceo, mga runong sa batas, sa batas, pero hindi nila tinutupad ang batas. Kaya't ang kautusan ay taga-disiplina sa atin hanggang dumating si Kristo Jesus upang tayo may tuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Noong pa man, unang tipan, naroon na si Kristo. Naroon na ang ating Diyos. Kung matatandaan natin sa 1:8, ang sabi doon, ako nga ay si ako. Nung tinatanong siya ng mga Pariseo, paano mo masasabi na ikaw ay naroon na bago pa si Abraham? Hindi nila natandaan na si Jesus mismo ay ang Diyos na lumikha ng lumang tipan. Ako nga ay si ako. Yun na ang sabi ni Jesus sa lumang tipan. At si Jesus din ang nag-motivate sa mga taga-Hebreo. Nag-motivate kay Moses upang gawin ni Moses ang pinag-uutos ng Diyos sa kanya. Si Jesus din ang kinikilalang tagapagligtas ng mga taga-Ehipto. Kaya nandun na ang Panginoong nating Jesus. Kailangan sumunod lang tayo. Ang tanong natin ngayon dito, kaya ba natin gawin ang mga batas na yan o mga kasulatan na yan para tayo ay makasunod kay Kristo? At makasunod sa batas na ito para masundan natin. Dahil ang sabi doon, the Old Testament that will lead us to Jesus. Dahil kung ngayon pa man hindi na tayo makasunod sa mga batas na yan, paano natin masasabi na tayo ay tagasunod ni Kristo o makakasunod din sa Kanya o makalalapit man lang sa Kanya? Napakahirap pong lumapit kung hindi po tayo sumusunod kay Kristo. Ang sumusunod kay Kristo ay nakikinig. Ibig sabihin, nakikinig tayo ngayon dito. Ngunit paglabas natin ng simbahan, balik tayo sa ating gawing gawain. Nakalimutan na natin yung mensaheng nating narinig. Kaya napakahalaga na kapag may sinasabi sa atin, para may tuturing na tayo tagasunod, may disiplina tayo sa sarili natin, marunong tayong sumunod sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi sa atin ng lumang tipan. Kailangan tangkilikin natin, maging way of life natin ito. Hindi kapag labas na natin ng iglesia o ng simbahan, balik tayo sa ating dating gawi. Nakalimutan na natin yung mensahe na ating napakinggan nung tayo na sa loob ng iglesia, nung tayo na sa pagtitipong ganito, na naririnig ninyo kung ano ang gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin. Tandaan ninyo, hiram natin sa Diyos ang ating buhay. Siya ang pinagmulan ng ating buhay. Amen? Siya ang may karapatan lang upang tayo i-disiplinahin. Hindi kung laglabas natin dito sa ating iglesia o simbahan, wala na naman yung ating napag-aralan. Tandaan, siguro hindi natin isipin na pag lumabas tayo dito, ano nga po yung tinuturo ni Pastor? Ano nga po yung mensahe sa araw na ito?
Tandahan natin ang sinabi ng Diyos sa atin, saliksikin natin ang kasulatan. Dahil ang kasulatan, ang sabi ni Jesus, hindi naman kayo lumalapit. So meaning, kapag sinaliksik ninyo, matuto kayong lumapit sa Diyos. Binabasa natin ang mga kasulatan. Pero anong disiplina meron tayo para sabihin natin na ito ay lumapit nga tayo? Kung sinasaliksik natin ang kasulatan, meaning, isinapos sa buhay po natin. Maging way of life po natin ito. Maging gawin nating salamin ang Biblia. Kaya ang tanong dito, are you living what the Scriptures say in the Old Testament? Kaya ba nating isabuhay ang mga aral na ito kung paano tayo disiplinahin ng Diyos sa ating? Ang pangalawang puntos natin dito, o pangalawang letter B natin, ang bagong tipan, ang mensahe, ang tungkol kay Jesus. Sa 2 John 9, ang sabi doon, ang hindi mananatili sa turo ni Kristo, kundi magdaragdag dito ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Amen? So meaning, ang bagong tipan ang nagdala sa atin muli kay Kristo. Kailangan lang natin manatili sa mga katuruan na yan. Kailangan lang natin ilagay ang ating mga sarili sa tamang pamumuhay, sa tamang landasin, na tayo ay talagang sumusunod sa mga turo nito. At wag nating daragdagan o babawasan ang salita ng Diyos. Ang bagong tipan ay mensahe na mismo ng Panginoong Jesucristo. Ang bagong tipan ay siya mismo ay nagpapatunay na si Jesus ay ang Diyos. Siya ang nagdala sa atin doon. At dapat matatag ang ating pananampalataya at pananiwala na ang bagong tipan ay ang mensahe ni Kristo sa atin sa ngayon, sa kasalukuyang henerasyon na tayo'y tinatawag na nating mga Kristiyano tayo, hindi na tayo mga Saduceo, hindi na tayo mga Pariseo, at hindi na tayo ang mga Hudyong hindi naniniwala kay Kristo. At tayo ay Pinoy, original na Pinoy, na sinasabing bansang, the only Christian nation naniniwala na talagang totoo na si Jesus ang nasa Biblia na ating pinag-uusapan. Ang Biblia is always pointing us to Jesus. The Bible is always leading us to Jesus. Pero ano ang minsan nangyayari sa atin? We know that the Bible is leading us to Jesus, but our life ay hindi nagbabago. We know that the Bible is the Word of God from the Old Testament to the New Testament. Pero anong klaseng buhay meron tayo? Sinasalamin ba natin ang Biblia? O sinasalamin lang natin ang mga kapitbahay natin? O ang mga katabi natin? Kapag may problema na tayo, nakatingin na tayo sa kaliwat kanan. Alam nyo nag-ibig kong sabihin kung sino mauutangan. Di po ba? Kung naniniwala kayo ng salamin natin ang Panginoong Jesucristo at ang Biblia, ng Biblia na si Kristo ay nasa Biblia, dapat maniwala tayo. Dahil gaya nga ng mga testimony kanina, na si Kristo lamang ang may kasagutan sa lahat ng ating pasanin. Yes, totoo na ang share na mic ay napakagandang layunin ng isang Kristiyano o gawain ng isang Kristiyano ang nagbibigay. Yung bukas lagi ang palad sa mga kapuspalad. Dahil alam natin na kapag tayo bukas ang ating mga kamay, mas higit na pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Kung ano ang iyong nire-release
the more blessing ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kung anong yung mga binibitawan, spiritual o material man lang, yan, ang balik sa inyo, siksik, liglig at tumaapaw. Amen. Kaya paniwala kayo na ang Biblia, ang kasagutan sa lahat ng ating pasanin. Dahil ang Biblia ang nagtuturo sa atin kay Jesus. Amen. Manatili tayo sa mga katuruan at mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Point number 2 natin. Dapat ang loyalty natin o katapatan natin ay kay Jesus. Ang tanong kasi dito sa atin lagi, sometimes sa tao tayo may loyalty. Kaya tignan natin ano bang sinasabi ng unang natin, point 1 natin sa letter A natin. Ang katapatan ko ay kay Jesus, hindi sa church o kay pastor. Amen? Ano sabi doon? Pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at pinasasabi ang ganito, makinig kayo mga taga-Hudiya na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa na ako'y papayagan kong manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh. Ito ang templo ni Yahweh. Ito ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa mga isa't isa at huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdanan ninyo ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanlan. Kaya yun po ang sabi dito, huwag tigilan na ninyo ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dapat ang katapatan natin o ang loyal natin lamang ay kay Jesus. Yun po ang sinasabi ni Juan 6:66 hanggang 69. At tigilan na natin sumamba sa mga anumang denominasyon, anumang reliyon na magliligaw sa atin. Alam ko marami din sa atin ang mga nagtratry sa iba. Akala nila nandun ang kaligtasan. Ngunit tandaan natin na sabi dito, tigilan na ninyo ang mga gawain ninyo. At sa Diyos-Diyosa naman, dapat ang ating loyalty ay kay Jesus. Hindi sa sino man tao na nagsasabing siya lang ang tamang daan. Ang sino man hindi tumangkilig sa Kanya ay hindi maliligtas. Amen? Kilala niyo po ang mga ganyang mga apostol o mga guro na nagtuturo kung ano ang mga sinasabi nila na sila lang daw ang daan. Kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, hindi ka maliligtas. Napakalinaw po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na siya lamang dapat ang ang katapatan natin ay kay Kristo Jesus. Next po natin, ang katapatan ko'y kay Jesus, hindi sa anumang kautusan. Amen?
Kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi mga makasalanang hintil. Gayunman, alam namin ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tandaan po natin, hindi pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong walang sala sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit kung ang pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay natagpuan kami magkakasala pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Ngunit kung ang tinataguyod kung muli ang pagwinasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay sa kasalanan sa pamamagitan rin sa kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo at ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang mabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa katawan na ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabutihan ang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Napakalinaw po ang ibig sabihin ni Pablo po rito, na hindi po dapat tayo basta naniniwala sa mga doktrina na ating naririnig, kundi kay Kristo lamang na napako sa krus. Dapat ang ating paniniwala ay hindi sa anumang kautusan o anumang mga naririnig natin sa ibang karturuan na sinasabi nila na sila yung dapat at tama, dapat kung ano ang ginawa ni Kristo na sumisimbolo ng ating kaligtasan nung siya ay pinako sa krus. Yan po ang pinanindigan ni Pablo po sa kanyang sinabi sa Galatians 2:15 hanggang 21 po. So, tignan po natin kung ano po yung katapatan na dapat po natin. Kaya dapat ang katapatan natin ay kay Jesus lamang. Ayan po. So, the Bible is not the end of itself. Tandaan po natin na ang kasulatan o ang Biblia ay hindi po katapusan. Dahil ang Biblia po ay ang kasulatan mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya po wala pong katapasan ang salita ng Diyos. At ito lang po ang banal na libro o ang Biblia po, ang banal na kasulatan na walang, hindi po mawawala sa sirkulasyon. Because meron pong purpose ang Biblia. Ang purpose ng Biblia po, siya po ang nagbabago ng ating buhay. Siya po ang nagdadala sa ating kay Jesus. At ang Biblia po, ang salamin natin para tayo mabuhay para kay Kristo Jesus. Tayo po ay dapat makita natin ng buhay natin ay hindi po natatapos lamang sa pakikinig, pagsasaliksik, kundi dapat makita ng Diyos sa buhay natin na kapag ginawa natin sentro ang Biblia sa ating buhay, makita natin ng Diyos sa ating buhay na sumasalamin din po tayo kay Kristo Jesus. Amen? Dapat makita ng Diyos sa ating buhay na talaga tayo po ay mga Kristiyano. Tinawag na Kristiyano, anak ng Diyos na buhay. Dahil ang Biblia, siya nga po ang naging sandigan natin, nagturo sa atin upang dalhin po tayo sa Panginoong
Heso Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan po. So, ngayong umaga, at parang ano po natin muli, tandaan po natin na ang mga taong ito ay sila po ay unti-unting dinadala ng Diyos sa pananampalataya. Meaning, sila po ay unti-unting nakakakilala sa Panginoon. Habang sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, lumalapit sila. Kaya dapat tayo, ganun din ang ating alab na paglapit sa Panginoon, sa ating mensahe na ang ating pinagmulan, ang pinagmulan ng ating buhay ay kay Kristo Jesus. Ang mga batang ito ay sila din po, nakita nila kung gano'ng kahalaga ang kanilang buhay, na sila ay dinala ng Panginoon, na sila ay lumapit sa Panginoon para sila ay mabuhay na ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil nakikilala nila ang salita ng Diyos ng salamin ng kanilang buhay, kaya gusto nilang maging example o maging tularan natin sila na habang sila'y lumalaki, magiging salamin na nilang salita ng Diyos at sa kanila ay makita na at nagliliwanag na sa kanila ang mahal nating Panginoong Jesucristo. So, ngayong umaga may special number po tayo, ang mga Tilagaan Girls, na sila po ay maghahandog sa atin ng special number muli po. So, tinatawagan ko po ang mga Tilagaan Girls para po magbigay po ng ano natin bago po tayo mag-closing prayer.
po, let us pray. Tumayo po tayong lahat po. Yes, Lord. Muli salamat po, Panginoon, Lord God, na muli kami po ay dinala mo, Panginoon, sa aming pananampalataya, Lord God. Dahil sa aming pagsasaliksik, Lord God, kami natutong lumapit sa iyo, Lord. Matutong na ikaw ay embrace namin, Lord God, na pag wala ka po sa buhay namin, Panginoon, wala po kaming magagawa. Salamat po sa umagang ito, Lord God, na muli kami po ay pinatatag mo, Lord God, ng aming mga pananampalataya, pananiwala, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang pinagmulan ng aming buhay, na ikaw lang, Panginoon, ang aming kaligtasan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na ito po ay dadalhin namin sa paglabas, Panginoon, ng simbahan na ito, na mula sa araw na ito, Lord God, kinikilala namin, Lord God, ng iyong banal na kasulatan, ang siyang salamin sa amin, Panginoon, upang ikaw ay lagi namin nakikita na habang kami ay nabubuhay, Panginoon, ang aming pananiwala at pananampalataya ay sa iyo lamang, Lord. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh